Sisimula na sa November 30 ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Araw-araw yan gagawin. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, paano ba yung araw-araw na trial? Mapapanood ba ng publiko yan? Mayan, sa tanong kung mapapanood ba yung paglilitis na yan, most likely yes. Dahil generally, isinasa publiko ng International Criminal Court sa mga official platform nito ang mga malalaking dinidinig na kaso gaya ng kay Duterte. National Criminal Court. No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court. Para ito sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa dating Pangulo na nagugat sa kanyang madugong drug war. Si Attorney Peter Haynes na pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman ang humarap para kay Digong. Ayon sa prosekusyon, kailangan nila ng hanggang September 30 para tapusin ang evidence disclosure. Pagtapos niyan, ready na raw sila simulan ang trial proper o paglilitis sa November 30. Pero ayon sa abogado ni Duterte, standard na simula ng paglilitis 3 buwan matapos ang evidence disclosure. Kaya sa December 30 raw dapat ang start ng trial. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. Ang Counsel for Victims naman, sang-ayon na simulan ang trial sa September 30 o di kaya ay sa November 30. Pero matagal na raw kung aabutin pa ito ng 2027. Binigyan naman ng trial chamber ang prosekusyon ng hanggang August 24 para magsumite ng witness list at reports. 70 witnesses kabilang ang 31 insiders ang balak nilang isumite, habang nasa 197 speech o talumpati ang lalamanin ng kanilang evidence list. Pero para kay Judge Joanna Corner ng Trial Chamber 3, masyadong marami yan lalo na kung paulit-ulit lang ang kanilang sasabihin. 197 speeches seems to me, on the face of it, it's probably not the right word, but it seems to me too much. And I think you need to consider fairly carefully whether you need all 197. Gagamit din ang prosekusyon ng video link testimony kung hindi sila makakapunta sa ICC. Napag-usapan din ang wikang gagamitin sa trial. Ang prosekusyon, iminungkahing maipalabas ang paglilitis sa Tagalog para mas maunawaan. It would be much, much better for the population and the victims and people interested in this case if it could be broadcast in Tagalog. Some of the poorer community where many of the victims are from do not have a good command. Kakailanganin naman kaya ni Duterte ng interpreter? He won't need interpretation. Sa ngayon, humiling din si Judge Corner na suriin ulit ng accredited experts ang fitness to stand trial ng dating Pangulo. Kasunod yan ng bago at separate request ng depensa nitong May 25 na isailalim ulit sa medical assessment si Duterte. The chamber is obliged to make a separate finding. I rather think we'll wait and see what the reports say before we make such a decision. Sa gitna naman ng status conference na pagkasunduan na ng Trial Chamber 3 na itakda sa November 30 ang simula ng mismong paglilitis. Mayan, ayon kay Judge Corner, the trial will run on a daily basis until reach judicial recess. Kung pagbabasehan ng ICC website, ang kanilang holiday break ay mula December 18 to January 11. Samantala, Mayan, magkakaroon pa ng 2 status conference sa June 23 at July 14 para sa iba pang administrative at procedural concerns ng trial ni Duterte. Sa ngayon, Mayan, sinusubukan pa natin na makakuha ng pahayag at reaksyon mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte, maging doon sa mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa naging development na ito sa kaso sa ICC. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Mga kapatid, Mayan Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.